Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-15 araw ng Marso taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Lalaking sangkot umano sa droga, binugbog daw ng mga pulis matapos umanong manlaban sa Laguna. Depensa ng sospek, tinaniman siya ng droga. Tanimbala modus naman sa NAIA, nagbabalik daw at may nabiktima na. Grupo ng mga lalaking nangiipit ng mga pasahero sa LRT para nakawan, bistado. Viral! Maling spelling sa LRT1, napansin ng netizens. Pinalitan yan agad. Halos 2 milyong pisong halaga ng mga helmet at mamahaling inodoro na di dumaan sa pagsusuri ng DTI, pinagsisira. Suspension order sa mahigit 20 opisyal ng National Food Authority na iniuugnay sa anomalya, binawi na kahit may kaso pa. Lalaking naglalakad sa Pasay, biglang pinagbabaril ng riding in tandem. Sa San Pablo, Laguna, isang lalaki rin ang tinambangan. Ang tumakas na gunman, natugis at napatay. Isa pang viral. Mga estudyanteng transgender napilitang gupitin ang kanilang buhok matapos haranging makapag-enroll sa kolehiyo. Nauwian sa protesta. Maki! Becky! Wag masyokot! At ngayong World Sleep Day, ang mga epekto ng kulang at sobra sa tulog, alamin sa K-Alaman. Pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng isang lalaki sa Laguna matapos umanong bugbugin ng mga pulis. Ang masaklap, tinaniman din daw siya ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa, exclusive. Hindi tayo babayan. Hindi ka makakulong na matagal. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ng mga kaanak ni Erwin Agpalo, 40 anyos. Habang ipinapakita niya ang mga pasa sa kanyang katawan. Mula raw yan sa pambubugbog ng mga pulis sa Bay, Laguna. May malaking pasa sa pisngi at nagka-black eye pa si Agpalo. May mga pasa rin siya sa tagiliran. Kahit mga tuhod niya, may mga gasgas. Si Agpalo napaiyak na lang. Kwento niya, March 8 nang bigla na lang daw siyang sinugod ng mga pulis sa palengke. Ang akusasyon ng mga pulis, nagtutulak di umano si Agpalo ng iligal na droga. Natukoy raw siya sa tulong ng isang asset. Sinapak na po ako dito. Tapos nung napusasa na po ako, sinapak pa rin po ako dito sa mata. Tapos tinadyakan pa po ako dito. Nahulihan pa raw si Agpalo nang wala pang kalahating gramo ng hinihinalang shabu. Pero sabi ni Agpalo, tinanim ng mga pulis ang iligal na droga. Sila po naglagay noon, pinipilit ko na po na alisin. Hindi ko na po maalis sa sobrang sakit na po ng posas na nilagay nila. Nakita pa raw ng isang barangay tanod si Agpalo na nakadapa na lang matapos ang umunoy pambubugbog. Diniretso siya sa Bay Police Station noong araw ding yon. Ito ang likuran ng talipapa sa barangay Masaya sa Bay, Laguna. Dito raw sa lugar na ito nakita ng barangay tanod na nakadapa si Agpalo. Kwento pa niya, maraming nakapaligid na pulis sa kanya nung gabing yon. Giit na mga kaanak ni Agpalo, dito siya pinagbubugbog bago damputin at dalhin sa presinto. Reklamo pa ng mga kaanak, hindi sila pinayagang dumalaw simula nang maaresto si Agpalo noong March 8. Nakita na lang uli nila si Agpalo nang dalhin ng mga pulis sa ospital nitong linggo para sa check-up. Nakita po namin yung kapatid ko doon. Naka-wheelchair po, sir. Nakita ko po, sir. Dugal po yung kanyang mukha, sir. Paglilinaw naman ng Bay Police, may nagka-tuberculosis sa kulungan kaya naghigpit sila sa mga dalaw. Itinanggi rin nila ang akusasyong nagtanim sila ng iligal na droga. Nanindigan din silang drug suspect si Agpalo. Nanlaban din daw siya habang inaaresto.
Nagkaroon po ng habulan, so nagkandarapa-rapa sila, nadapa ang suspect, nadapa din po ang arresting. And may pagkakataon din po na during his arrest na nailagay na po yung posas, ay nasira po yung posas sa sobrang pagpupumiglas niya. Nananatiling nakakulong si Agpalo na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy naman ang panawagan ng kanyang mga kaanak at kaibigan para siya'y mapalaya. Mula sa Bay Laguna, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa Kalbaryo nauwi ang one-night stand ng isang lalaki sa trans woman na nakilala niya online. Kinuna ng araw ng trans woman ang pagtatalik nila, ginamit pa raw ang video para kutkutan ng gamit at pera ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ikaw, may karapatang mamanahin. Lahat ng sasabihin mo, pwede gamitin sa'yo. Mabilis na pinalibutan at dinampot ng mga pulis ang trans woman na si alias Nix sa UN Avenue sa Maynila. Dinampot ang suspect matapos reklamo ng lalaking nakamit-up niya nitong Pebrero. Kwento ng biktimang si alias Kevin, nakilala niya sa isang dating app ang suspect. Nagkasundo raw silang magkita para magtalik. Doon lang din daw nalaman ni Kevin na si Nix ay hindi pala tunay na babae, kundi nagpa-sex change lang. After ko nalaman nun, bali umalis po ako agad dun sa lugar po na yun. Ayun, nagalit po siya sa akin, sabi niya na hindi niya naman raw kailangan sabihin yun. Ganun. Ang hindi raw alam ni Kevin, kumuha pala si Nix ng video ng kanilang pagtatalik. At ang videong yan daw ang ginamit ng suspect para paulit-ulit na hututan ang biktima. Nung una, gamit lang ang hiningi ng suspect hanggang sa paunti-unti na rin itong humingi ng pera. Umayag po ako na samahan siya bumili ng mga pamahaling gamit, mga pabango, damit, pagkain, kung ano naman. Nag-message po ulit na kumusta. Mas bigla lang nanghihingi na raw po ng pera. Yun nga raw, sabi niya pang hospital. Nung simula naman po parang nanghihingi po talaga eh. Pero paunti-unti yun po, nananakot na po ulit na kung hindi ko raw po ibigay, iko-content daw. Depensa naman ng suspect, pumayag din si alias Kevin na gumawa sila ng sex video. It's a mutual decision naman po na na-video ako kasi kita naman po sa video. It's out of curiosity po kasi bagong operada po kasi ako noon. Aminado naman ang suspect na nanghihingi siya ng pera kay Kevin. Pero gagamitin daw niya itong pampagamot dahil dinugo siya matapos silang magtalik. Nagkaroon po kasi ako ng health problem po din po sa ano ko. For me to convince him na natulungan ako, ganyan. Siguro yun nga po, may nabitawan po akong salita. Hawak na naman nila Police District si alias Nix na maharap sa patong-patong na kaso. Muli namang nagbabala ang PNP laban sa mga manloloko sa dating app. Ayan po yung nagiging daan or ginagamit ng mga cybercriminal para mambiktima po ng mga individual na nagpapanggap na prominenteng tao, disenteng tao, and then ayun pala yung mga bagay puro is mga disguise lang, and then para lang makapagbiktima po. So maging mabusisi po tayo at wag po tayong basta magtitiwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang call center agent matapos tambangan sa San Pablo, Laguna. Sa Pasay naman, swerteng nakaligtas sa ambush ang isang lalaki. Nagbabalik si Dave Abuel. Naglalakad ang lalaking yan na makasalubong ang magka-riding in tandem sa Pasay kaninang madaling araw. Nang tumabi ang motor sa lalaki, biglang bumunot ng baril ang backrider at nagpaputok. Napayuko at napatakbo ang target. Natapilok pa siya at sumubsob sa pagmamadali. Habang ang gunman, patuloy pa rin sa pamamaril. Mula dito sa sasakyan, nagawa pa ng biktima na makatakbo, papasok dito sa establishmento at kita pa nga sa mga hagdan nito ang bakas ng kanyang mga dugo. Pinagpuputukan siya ng mga ilang ulit, pero nagtamo na yung biktima natin ng isang tama sa bandang kaliwang puwetan. Sinaklolohan naman ng mga tao sa lugar ang biktima at dinala siya sa ospital. Patuloy siyang nagpapagaling ngayon. Blanco pa ang mga pulis sa motibo sa pamamaril. Nangangalap na rin sila ng mga CCTV footage sa pag-asang matukoy ang mga sospek. Sunod-sunod na putok ng baril ang bumulabog sa mga residente at motorista sa kahabaan ng Mabini Street sa San Pablo, Laguna magtatanghali kahapon.
Dito makikita ang isang lalaki na nakasalampak sa sahig habang pinapalibutan ng mga pulis. Ang lalaking yan, kinilalang si Rodrigo Manalo, isa umanong gun for hire. Hinabol siya ng mga pulis matapos tambangan at pagbabarilin ang call center agent na si Joseph Raymond Fang. Dead on the spot si Fang, napupunta lang dapat sa abogado niya para kumonsulta. Binaril isang beses. Nakatakbo pa yung biktima. Pumasok sa loob ng office. No? Pero hinabol at doon niya pininis. Tiyempo namang may rumorondang mga pulis sa lugar. Dito na nagkahabulan at nagkabarilan hanggang sa mahulog si Manalo mula sa sinasakyang motor matapos tamaan ng bala. Nakuha sa kanya isang kalibre 45 baril, mga bala at ilang cellphone. Isinugod pa sa ospital ang suspect pero binawian din ang buhay. Naaresto naman sa ospital ang kasamang rider ni Manalo na si Christopher Esteban. Dumiretso rin siya sa ospital matapos rin tabaan ng bala mula sa mga pulis. Inihahanda ng reklamo laban kay Esteban. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Magkasunod na sunog ang nilabanan ng mga bombero sa Rizal at Quezon City sa nakalipas na magdamag. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Napasugod ang mga bombero sa sunog sa tindahang yan ng furniture at appliances sa Taytay, Rizal. Bandang alas 8 kagabi nang sumiklab ang apoy. Hindi naging madali ang pag-apula. Bukod sa puno ng mga gamit na mabilis masunog ang bodega, hindi rin agad napasok ng mga bombero ang gusali. Bali, first floor, naka-lock po. 2 lock. Forcible entry kami. Bolt cutter. Yung pa third floor nila, naka-lock din. Doon na, laki na po ng apoy po. Sa gitna ng pag-apula, dumating naman ang ilang empleyado ng tindahan. Nakita ko lang siya, naka-post na sa Facebook 1 minute ago. Pinuntahan ko agad, tinignan ko yung sitwasyon ng gaano kalaki na yung sunog. Nag-aalala din po kami kasi yung operation po ng store, kung saan po kami mag-duty ngayon pati. Siyempre mahihinto po yung pasok namin. Inabot ng 3 oras bago idineklarang fire out ang sunog, pasado alas 11 ng gabi. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Inaalam na ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng apoy at pinsalang iniwan ito. Sunog sa bodega ng mga plastic naman ang narespondehan ng mga bombero sa Novaliches, Quezon City. Pasado alas 4 ng umaga kanina nang masunog ang warehouse. Pero dahil mga sandubag, balat ng candy at sitserya ang laman ng gusali, hindi lang tubig kundi chemical din ang ginamit ng mga bombero sa pag-apula. Nahirapan po tayo sa pag-apula ng apoy dahil pabalik-balik po ito. Pagawaan po ito ng plastic. Kaya yun po isa sa pinaka-struggle sa ating hinaharap hanggang ngayon po. Dahil pabalik-balik po yung apoy. Pag namatay, nabubuhay po ulit. Gumuho pa ang kisame ng warehouse at hindi ng apoy. Dumabas sa investigasyon na sa holding area ng warehouse nagsimula ang sunog. Malakas na sir ang sunog sa loob. We tried to fight pa rin sir yung sunog. Nag-pull out kami ng actually 10 units ng 50-pounder na fire extinguisher. Kaya lang malakas na talaga sir, hindi namin kaya. Wala naman nasaktan sa 17 empleyadong naka-duty noong sumiklab ang apoy. Mag-alas 9 ng umaga, under control na ang naturang sunog pero patuloy pa itong inaapula. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestadong 4 na miyembro ng Ipit Gang na nandurukot sa mga istasyon ng LRT ang kanilang modus, alamin sa frontline report ni Justine Punsalang. Kalaboso ang 4 na mga lalaking ito sa magkasunod na operasyon ng Manila Police District. Sila ang tinaguri ang Ipit Gang. Iisa lang ang modus nila. Yan ay manggit-git ng mga pasahero ng LRT para dukutan ng cellphone. Nakatanggap daw ng report ang Manila Police District na may nandurukot sa LRT kaya nag-deploy sila ng mga nakasibilyang pulis. Unang nahuli ang isang magkatandem noong Lunes. Mismong mga pulis pa ang nakakita sa kanila ng subukang biktimahin na isang Chinese. Sinubukan pang pumalag ng mga sospek. Nung nahuli ito, naglabas pa ito ng patalim. No? Yung nahuli sa kanila, dagdag nilang kaso yon. Bukod dun sa kaso nila na kakaharapin na theft, may kaso pa silang BP-06, yung concealing a deadly weapon. At the same time, yung kaso pa nila na disobedience. Kinabukasan, March 12, nahuli ang pangalawang tandem matapos biktimahin ng isa pang pasahero. Papunta po ako sa trabaho ko. Papasok po ako ng tren, tapos inipit po ako ng 2 lalaki. Nung pagsakay ko po, naka-headset po ako, tapos bigla pong namatay yung headset ko. Yun po pala, nadukutan na ako. Hindi na itinanggi ng mga sospek ang kanilang ginawa.
Kailangan din po ng pera, ma'am. Wala na pong trabaho talaga. Inaya niya po ako. Pilitan po na pasama. Dahil? Pambayad po sa bahay. Nangyari lang po talaga, medyo gipit lang talaga, ma'am. Yun na lang po ang alam namin na trabaho, ma'am. Humingi na po kami ng sorry. Kaya pasensya lang po. Napagtripan na po. Habang nasa kusulian ng mga otoridad, nalaman na dati nang may kaso ng pagnanakaw ang dalawa sa mga sospek. Dito sa LRT UN Avenue Station nangyari ang isa sa mga insidente ng pandurukot. Kasabay ng rush hour at mga nagmamadaling tao umaatake ang Ipit Gang. Kaya paalala ng Manila Police, mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kahina-hinalang kilos ng mga makakasabay. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Pinagsisira ang mga nakumpiskang mamahaling inidoro na hindi dumaan sa pagsusuri ng DTI. Kabilang din sa mga winasak ang mga helmet. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sabay-sabay na pinasagasaan sa pison. Hinataw ng maso. At inihampas sa simento ang mga helmet na ito sa tanggapan ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau sa Makati City kanina. Ilan lang yan sa halos 2 milyong pisong halaga ng uncertified items na nakumpiska ng DTI online at sa ilang pamilihan. Dahil walang Philippine Standard o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker. Meron tayong rule na certain consumer products kailangan po dumaan sa atin para ma-check ang safety and quality niya. At pag dumaan sa DTI process yan, mag-i-issue tayo ng PS Mark and ICC sticker. Mula sa kahon-kahong helmet, mga vape product, paputok, pati mga monoblock chair, dinispatcha ng DTI. Pati ang mga mamahaling inidoro gaya nito, winasak. Kabilang sa mga uncertified items na sisirain ngayong araw ay ang mga mamahaling toilet bowl sa aking harapan. Ito nga bukod sa push button, yung mga flush, Japanese ceramic ang material at ginagamitan rin ng Japanese technology. Yung takip nito, ayon sa kanilang website, mag-isang umaangat at bumababa. Ang halaga nito, 186,389 pesos bawat isa. Kahit nakakapanghinayang ang presyo, wala raw dapat katumbas na halaga ang kaligtasan ng mga consumer. Wala tayong discount or kahit anong cutting corners pagdating sa health and safety ng ating consumers. Kung tutuusin, madali naman daw makita kung dumaan sa quality check ang bibilhing produkto dahil pwede itong i-check sa website at mobile application ng DTI. Sa website ng DTI, nakapaskil doon lahat ng mga produkto corresponding to the PS Mark. Merong license number yan. We can check that. Para doon sa mga ICC sticker, meron tayong ICC verification app na pwedeng i-download sa cellphone. Isa-scan lang yung hologram ng ICC sticker. Tapos malalaman natin kung peke or lehitimo ito. Para iwas aberya, umapila ang DTI sa mga negosyante na sumunod na lang sa certification process dahil hanggang 300,000 pesos ang multa at mare-revoke pa ang business permit ng mga paulit-ulit na lalabag dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Inimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Czech Republic na tulungan ang Pilipinas sa modernization ng AFP. Suportado naman ng Czech Republic ang Pilipinas sa issue sa South China Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na masasama sa defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic ang pagtulong ng bansa sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Mahalaga raw ito lalo't mayat-maya ang pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. There will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. Bukas naman ang Czech Republic sa ideyang ito, ayon mismo sa kanilang Pangulo na si Peter Pavel. Marami nga raw silang pwedeng ialok sa Pilipinas, partikular sa aviation at land equipment. Handa rin silang sumuporta maging sa issue ng South China Sea.
We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. Tiyempo rin, nabibisita naman sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo. Kabilang din sa pag-uusapan nila ni PBBM ang West Philippine Sea. Kabilang sa defense cooperation ng dalawang bansa ang pagtutok sa cybersecurity. Nilagdaan din nila ang isang labor agreement. Isa itong joint communique na naglalayong bigyang proteksyon ng mga manggagawa, lalo't sa darating na Mayo, inaasahang aabot sa 10,000 ang iha-hire ng Czech Republic na Filipino workers. Sa susunod na linggo, nakatakda namang bumisita sa Pilipinas ang Agriculture Ministry ng Czech Republic kasama ang ibang negosyante. Ito ay para tingnan ang potential investments at inisyatibo ng Pilipinas sa food security. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nakatakdang ipa-deport ng Bureau of Immigration ng isang Japanese national na leader umano ng kilalang sindikato sa Japan. Ayon sa immigration, naka-detain sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang sospek na si Tomohiro Koyama at inihahanda ng ibiyahe pauwi sa Japan. Binansagan siyang number 3 man ng kilabot na JP Dragon Gangster Syndicate na nasa likod ng ilang krimen sa Japan. Nahuli siya dito sa Pilipinas noong Enero dahil sa kasong estafa. Nakuhaan rin siya ng droga, baril at mga bala. Base sa record ng Bureau of Immigration, dumating si Koyama sa bansa noong 2019 at na-blacklist noong 2020. Yan ay matapos humingi ng tulong ang mga Hapon para mahuli siya dito sa Pilipinas. Pinakawalan na ng mga operatiba ang mahigit 300 Pinoy na inabutan sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, pinalaya nila kahapon ang mga Pilipinong na-rescue dahil napatunayang wala silang kinalaman sa iligal na mga aktibidad sa loob ng Pogo Hub. Karamihan daw sa kanila ay namamasukan lang bilang maintenance staff ng mga gusali. Bago pinakawalan, isinailalim din sila sa trauma assessment ng DSWD. Sa ngayon, may 9 na Pinoy pang naiwan para tumayong testigo. May isa namang hinuli at sasampahan ng reklamo dahil sa posisyon niya bilang opisyal ng Pogo Company na nambubudol sa pamamagitan ng love scam. Nababahala ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng tuberculosis sa bansa. Nakakaapekto raw sa pagdami ng kaso ang mga nagdaang lockdown. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng tuberculosis. Base yan sa 2023 Global Tuberculosis Report ng World Health Organization. Noong taong yan, umabot 612,534 ang naitalang TB cases ayon sa DOH. Katumbas yan na 549 cases sa bawat 100,000 tao. Mas mataas yan sa 439 per 100,000 population noong 2022. Ang pagtaas na yan, ikinaalarma ng DOH. Posibleng nakaapekto raw ang mga lockdown noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa pagtaas ng kaso ng TB. We reduced the transmission at workplace, but people stayed at home. They were afraid to go to the hospitals. Ang TB ay nakakuha sa mikrobyong dala ng hangin na karaniwang inaatake ang baga ng tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing at pagdura. Karaniwang sintomas ang ubo na umaabot ng 3 linggo o higit pa. Pananakit ng dibdib, lagnat, pagdura ng plemang may dugo at panghihina. Pati rin pagbaba ng timbang, kawalan ng ganang kumain, painginig at pamamawi sa gabi. Isa si Jojin Mangilaya sa mga nagka-TB. Pero ang kaibahan, wala siyang naramdamang sintomas. Nagpa-test lang siya na magka-TB ang kanyang partner. I don't have any sickness that time. No sickness, no cough, kasi ganun yung no symptoms talaga. My chest x-ray, my sputum test was cleared. Itinago niya ito dahil sa takot sa diskriminasyon. Halos 2 taon din siyang sumailalim sa gamutan hanggang gumaling. Parang feeling ko dati nakakahawa yung tuberculosis, pinandidirian. Paalala ng DOH, dapat nang mahinto ang stigma sa mga taong may TB, lalo't nagagamot naman ito. Even our own TB patients, I discovered, do not go to the TB center in their own barangay. They go to a barangay where nobody knows them, right? Because of
chismis. Hindi bababa sa 6 na buwan ang treatment na dapat daw kumpletuhin ng pasyente. Tinutugunan na raw ng DOH ang kawalan ng stock ng gamot kontra TB sa mga health center. Pinalalakas din nila ang testing. Tumanggap ang DOH ng 8 TB screening equipment mula South Korea na makakatulong sa pagkontrol ng sakit sa bansa. Target ng world leaders na matapos ang banta ng tuberculosis sa 2030. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Asahan na raw matinding traffic sa Metro Manila ngayong weekend dahil sa tinatayong Metro Manila Subway Project. Epekto yan ng paglipat sa dambuhalang tunnel boring machine na gagamiting panghukay ng tunnel ng subway sa Camp Aguinaldo hanggang Ortigas. Manggagaling Maynila ang makina. Magsisimula ang traffic sa R10 bandang alas 9 mamayang gabi. Tutuloy ito sa C3 Road papuntang 5th Avenue. Dadaan sa G. Araneta, E. Rodriguez, Gilmore Avenue at Boni Serrano Avenue hanggang alas 4 ng madaling araw. Maulit ito sa March 16, Sabado ng gabi hanggang Linggo ulit ng umaga. Inabisuhan na ng MMDA ang publiko na umiwas muna sa mga nasabing kalsada kung maaari. Susunod, dredging activities sa San Felipe, Zambales, tigil muna dahil sa mga reklamo. Nag-viral na resort sa Chocolate Hills, posibleng maharap sa patong-patong na kaso. At tanimbala modus sa NAIA, nagbabalik nga ba? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Binabatikos ang mga diskriminasyon sa mga transgender na estudyante sa isang paaralan sa Maynila. Ang ilan kasi ay napilitang magpaputol ng buhok para lamang umano payagang makapag-enroll. Nasa frontline na balitang yan si Bon Gualvez. Sa viral video na ito, emosyonal ang isang estudyante habang ginugupit ang mahaba niyang buhok. Ayon sa grupong Baghari na nag-post ng video, isang transgender na estudyante ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila ang nasa video. Napilitan daw magpagupit ang estudyante matapos umanong harangin ng school administration ang kanyang pag-enroll dahil sa kanyang buhok. Base sa memorandum na inilabas ng IRIS noong nakaraang taon, dapat naka-barber's cut o 2x3 inches ang gupit ng mga estudyanteng lalaki na nasa first at second year. Inalmahan naman ito ng ilang grupo ng transgender students. Kanina, nagkilos protesta ang ilang transgender students ng IRIS na sinuportahan din ng mga mag-aaral mula sa ibang pamantasan. Edukasyon! Edukasyon! Sinunog nila ang kunwaring student handbook ng paaralan na outdated na raw. Si Angie, hindi niya tunay na pangalan, napilitan na lamang magpagupit, makapag-enroll lamang kahit labag sa loob niya. Elementary, high school, tiniis na po namin yung buhok ng gano'n, ng 2x3. Siyempre, sana sa college naman po, pagbigyan naman po nila kami na pahabain yung buhok namin. Gate ng grupong Baghari IRIS, huwag naman daw ipagdamot sa mga tulad nilang miyembro ng LGBTQIA+ ang edukasyon. Wala naman talagang kinalaman yung buhok sa pag-aaral. Hindi naman maapektuhan yung kakayahan nilang mag-aral at matuto sa haba ng kanilang buhok. Hindi raw ito ang unang beses na nagkaroon ng kaparehong insidente ng di umano'y diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBTQIA+ ang naturang eskwelahan. Sinasabing Oktubre noong nakaraang taon lamang ng ilang transgender students din ang hindi nakapag-enroll dahil sa naturang paghihigpit. Taong 2020, ipinatupad ng Ordinance No. 8695 sa Maynila kung saan nakasaad na bawal tanggihang makapag-enroll ang isang estudyante dahil sa kanyang sexual orientation, gender identity and expression o SOGI. Kaya nakatakdang magpasa ng resolusyon ng Manila LGU para imbestigahan ang issue. Dapat na mas matutukan dito yung kalidad niya ng edukasyon, no? At hindi yung personality ng isang mag-aaral. Sa isang pahayag, iginiit ng pamunuan ng IRIS na walang initsapwerang estudyante sa enrollment anuman ang kanilang kasarian o estilo ng buhok. Basta kung mahaba raw ang buhok, dapat daw nakaayos o nakatali ito. Nagpulong na rin daw ang pamunuan ng IRIS at Baghari noong March 12. Nagkasundo raw silang magpulong ulit para naman talakayin ang posibleng mga bagong pamantayan pagdating sa enrollment.
Nakatakda naman ng kausapin ng Commission on Higher Education ang mga nagrereklamong estudyante. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Tila nagbabalik ang tanimbala modus sa NAIA lalo't meron na naman daw na biktima kaya mga pasahero ibinabalot na naman ang kanilang bagahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balot ng plastik ang bagahe ng first-time OFW na si Jehover na babiyahe pa Australia. Doble rin ang lock sa kanyang maleta. Ang discarding ito ni Jehover, dala ng takot nang umano'y nagbabalik na tanimbala modus sa NAIA. Binalot ko na lang doon, saka pagdating dito, ganun din. Tsaka nilagyan ko pa rin ng cable tie para sure. Kasi sabi nila kasi pag zipper, madali lang butasan. So binalot ko na lang ganito. Usap-usapan kasi ngayon ang public post si Charity Imam. May nakuha raw na bala sa kanyang bagahe nang paalis siya pa Thailand nitong Enero. Shinare niya rin ang litrato ng bala na nakabalot ng plastik. Bagamat inamin niyang may lisensya siya para sa baril, hindi raw sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. 2015 nang unang lumutang ang isyu ng tanim o laglag bala modus sa paliparan. Dito, iniipitan umano ng bala ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero para sila'y palusutin para makabiyahe. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na may kinalaman ng kanilang tauhan sa nakuhang bala sa bagahe ni Charity. Hindi raw hinawakan ng sinumang staff ang maleta niya. Yung pasahero po yung naglalagay ng kanilang bagahe dun sa ating x-ray machine. So yung x-ray machine po, at that time, nireject po niya yung bag ng pasahero. So after ho nun, nung may na-detect ko, yes po, that's the time na we have submitted the baggage po for manual inspection. Paglilinaw din ng OTS, hindi isolated case ang nangyari kay Charity. Pag-amin pa nila, marami pa rin daw nakukuhang bala sa bagahe ng mga pasahero. Ngayong taon nga lang, halos 4,000 pasahero nahulihan ng bala sa NAIA. Hindi naman sila kinasuhan at pinayagan din makabiyahe. Yung policy natin since 2016 naman po, hindi naman po nagbago. No? So once na may na-detect po tayo, normally kino-confiscate lang po yun and nire-record. And then subsequently, tineturn over po yun sa PNP Aviation Security Group for proper disposition. Payo naman ng OTS sa mga pasahero, lalo ngayong magsesemana Santa at marami ang babiyahe. Alamin na ang mga bagay na bawal sa paliparan, gaya ng bala, aerosols at armas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Napatay sa saksakan 12 anyos na lalaki sa Davao City. Ang suspect mga menor de edad din. Ayon sa kaibigan ng biktima, nasa tabing ilog sila nitong Sabado ng gabi nang biglang sumugod ang grupo ng mga kabataang lalaki at pinagsasaksak ang biktima. Nadamay lang daw pala ang biktima sa gulo na nag-ugat sa selos. Isa raw sa mga sumugod na lalaki ay may menor de edad na nobya at pinagseselosan niya ang kaibigan ng biktima. Nahuli na ang isa sa mga nanaksak na edad 16. Mahaharap siya sa reklamong murder. Mananatili ang suspect sa pangangalaga ng DSWD at saka lilitisin kapag nasa tamang edad na. Samantala, bukas nakatakdang ilibing ang biktima. Panawagan ng kanyang ama, sumuko na ang iba pang sangkot sa pananaksak. Mag-ingat sa iba't ibang modus ng panloloko. Talamak naman yan ngayon kaya dapat maging wais, maging alerto at huwag magpapabudol. Naritong report. Noong nakaraang taon, mahigit 1 bilyong piso ang natangay ng mga scammer. Industriya ng maituturing ang pambubudol, lalo na ngayong hindi lang dumarami, kundi humuhusay pa ang mga kawatan. Kaya naman bumuo ng programa ang News 5 para magbigay babala sa publiko. Iyan ang Budol Alert na pangungunahan ni Hepe Lucy Cruz Valdez kasama ang News 5 correspondents. Ito pong programang Budol Alert ay ang magwa-warning sa inyo ng kung saan kayo dapat lumalayo at hindi naloloko ng mga manloloko. Sa unang pasabog ngayong linggo, nakilala namin ang mga biktima ng cybersextortion kung saan ginagamit ang panakot ang mga malalaswang larawan at video kapalit ang pera o anumang pabor. Tampok ang kwento ng isang lalaki na ilang ulit na hututan ng pera nang nakachat niya online. Napansin ko na nakataas yung phone niya. Sinabi niya na isi-spread ko tong video mo. Nakausap ko rin ang 10 taong gulang na bata na pinangakuan ng 8,000 piso.
kapalit ang sex video. Anong sunod na request naman yan? Picturean ko daw po yung gamit ko na panty kahapon. Isang 15 anyos namang dalagita ang inalok ng cellphone at alahas ng isang 40 anyos na lalaki kapalit ng hubad niyang larawan. Eh, yun po yung isa sa mga kinakatakot ako na baka po ikalat niya at makita ng mga classmate ko, mga kaibigan ko. At dating nobyo nga ba ng isang dalaga ang nangingigil sa kanya ng mga hubad na larawan? Blackmail niya na po sa akin yung hanggat hindi daw po ako nagsisend ng iba pang picture. Hindi daw po niya ibibigit ko. Abangan ang kabuang kwento ng cyber sextortion sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Biyernes. Agaw pansin ang ilan sa biggest stars at love teams sa Star Magical Prom kagabi. Silipin natin ang mga kaganapan dyan sa Frontline Report ni MJ Marfori. Looking ethereal ang brightest stars of this generation sa naganap na Star Magical Prom kagabi. Glamorous ang entrance na Can't Buy Me Love stars Maris Racal at Anthony Jennings. Kinilig ang marami dahil magkasamang umattend sa prom ang tambalang Snow Reed. Agaw pansin naman sina Zoomer star Criza Taa at Harvey Bautista nang rumampa sa red carpet. Suot ni Criza ang shimmering ball gown made by Mac Tumang. Real-life Cinderella naman si Francine Diaz. Suot ang blue ruffle ball gown. Siyempre, kasama niya ang ka-love team na si Seth Fedlin na inspired kay Elvis Presley ang look. Beauty and the Beast naman ang peg ng isa sa pinakamalaking love team sa bansa, ang Dawn Bell. Looking radiant si Bel Mariano wearing her yellow gown. Habang mukhang Prince Charming naman si Donnie. Dahil dyan, trending kagabi ang Dawn Bell. At ang pinakahihintay ng lahat, ang coronation ng Star Magical Prom King and Queen. Kinoronahang Prom King and Queen ang pira-pirasong Paraiso stars na sina Alexa Ilacad at KD Estrada. Ang KD Lex ang nakakuha ng pinakamaraming votes mula sa fans matapos ang ilang linggo ng botohan. Pinasa ng Dawn Bell ang kanilang corona sa KD Lex. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, binatikos ng netizens ang actress-host na si RR Enriquez dahil sa pananaw niya sa issue ng resort sa Chocolate Hills. Wala raw nakikitang mali rito si RR, lalo na kung makakatulong ito sa turismo. Kinumpara niya pa ito sa sikat na resort sa Switzerland na nasa taas ng bundok. Love niya raw ang ideya ng resort sa Chocolate Hills, pero sablay raw ang execution nito. Dahil dyan, binash si RR. Ayon sa ilang netizens, iba ang tourist spot na ginawang example ni RR sa Chocolate Hills. Hindi raw lahat ng opinyon ng mga tao ay valid. At eto pa, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng papremyo gabi-gabi sa aming Primetime Panalo. Kaya tutok lang sa ating primetime shows para sa tsansang manalo. Abangan pa rin ang lalabas na QR code at sagutin ang question of the day sa tampok na primetime program. May isa pa mamaya sa Batang Quiapo. Ngayong weekend naman, abangan yan sa The Voice Teens. Habang next week, tutukan ang linlang para sa question of the day. Kaya nood lang dahil baka isa ka na sa 25 mananalo ng tig 500 pesos sa daily draw o kaya naman 50,000 hanggang 100,000 pesos sa grand draw. Susunod, maling spelling ng isang signage sa LRT, agaw pansin. Suspended NFA officials makakabalik na sa trabaho pero hindi pa raw absuelto sa mga kaso. At nag-viral na resort sa Chocolate Hills, posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa bansa. Sa Mindoro Provinces, 5 bayan ang sinailalim sa state of calamity dahil sa bitak-bitak at sobrang tuyot na lupa. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Sa unang tingin, tila saganang mga palayan sa Barangay Santa Teresita, Mansalay Oriental, Mindoro. Pero sa malapitan, wala pala itong laman ni isang butil. Yan ngayon ang problema ng mga magsasaka rito. Aanihin na sana ang mga tanim na palay na ito ngayong buwan. Pero dahil sa nararanasang El Nino, tuluyan ng nagkabitak-bitak ang lupa dahil sa matinding init at kakulangan ng patubig. Dito ko nakilalang magsasakang si Alex. Kwento niya, nakipagsapalaran talaga siya kahit may banta ng El Nino. Pero hindi niya inasahan na matindi talagang epekto nito ngayong taon. Maging ang balon kasi na akala niyang sasalba sa mga pananim, nanunuyo na rin. Noong mga nakaraang season ay kumikita naman kami kahit paano, ay ngayon talaga zero. Tumindi yung init na naramdaman namin dito sa Oriental Mindoro. Pagdating naman sa Barangay Don Pedro, napapakamot ulo na lang ang mga magsasaka sa maliliit at bansot na bunga ng kanilang mga pakwan. Problemado ngayon si Marvin kung paano ito maibebenta sa susunod na buwan. Tuwa ng sobrang init, minsan magdidilig ka sa hapon, tuyo na, hindi na nakasurvive yung mga tanim na pakwan. Sa ngayon, 5 bayan na sa Mindoro Provinces ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang ang 2 bayan sa Oriental Mindoro na Bulalakaw at Mansalay. Kasama rin dyan ang bayan ng San Jose, Magsaysay at Looc ng Occidental Mindoro. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 1.31 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Pinakamalaking parte dyan ang palay na may mahigit 800 milyong pisong halaga. Sinundan niya ng mais at mga high-value crops. Sa ginawang aerial inspection ng DA kahapon, makikita ang mga palayan na nagkabitak-bitak ang lupa dahil sa labis na pagkatuyot. Ito talaga yung mga probinsya na dapat tutukan at dapat pinupuntahan para makita natin yung plight o yung mga sinapit o yung mga na-experience ng ating mga magsasaka. Kanina nagpaabot ng tig 5,000 pisong cash assistance ang DA sa mahigit 1,000 magsasaka ng Mansalay Oriental Mindoro. Nagbigay rin ng binhi ang ahensya para makapagtanim sila agad oras na matapos ang tagtuyot. Nag-alok din ng 25,000 na pautang ng walang interest ang Agricultural Credit Policy Council para sa mga apektadong magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Itinigil muna ang dredging activities o pagbubungkal sa ilalim ng dagat ng San Felipe sa Zambales dahil sa mga reklamo ng mga residente roon. Giit naman ng gobernador, legal ang operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ganito karami ang Chinese dredging vessel sa San Felipe, Zambales noong nakaraang Biyernes. Ngayon, wala na ang mga barko rito. Pansamantalang ipinatigil ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane ang operasyon ng Chinese vessels. Kasunod yan ng reklamo ng mga residente at mangingisda sa epekto ng dredging o yung pagbubungkal ng buhangin sa ilalim ng dagat. 2019 pa nang magsimula ang dredging sa ilalim ng River Restoration Project ng DENR. Wala raw idinulot yan sa mga residente, kundi perwisyo partikular na sa kanilang kabuhayan. Nabulabog ang mga isda kaya lumipat sa ibang parte ng dagat. Kaming mangingisda, yan isda lang po ang pinangahanap buhay namin dito. Ayan na tag-ulan. Saan po kami kukuha ng pagkain namin kung wala naman ng isda? At saka itong pinsala na ginawa po nila dito sa amin, sana naman ngayon bigyan nila ng protekta. Itong yung hinukay nila dyan. Nakakasira rin daw ng kalikasan ang ibinubugang usok ng mga barko. Hinala ng non-governmental organization na Zambales Ecological Network, nakikinabang umano sa proyekto si Governor Ebdane. Dinadala raw sa Manila Bay Reclamation Project ang mga buhanging nakukuha sa San Felipe. Yung buhangin po na dinidredge dito sa Zambales ay dinadala po sa Manila Bay. And meron pong contractors dito. Ang China Harbor ay kinontrata lamang ng contractor ni Governor Ebdane. So ang tingin po namin, everything is orchestrated by Governor Ebdane. But they are collecting monitoring fees, they are collecting environment protection and enhancement fees, they're also collecting anchorage fees, and they're collecting excise tax.
So napakaraming pera po niyan. That's about billions. Dagdag pa ng gobernador, legal ang proyekto at sa probinsya raw mapupunta ang ibinabayad ng Chinese dredging vessels. All of the proceeds na manggagaling doon sa pinag-aralan will go to the province, to our people, not to our pocket. Natanong din ng DNR kung may kaukulang permit ba ang naturang operasyon. Ang sagot lang nila, we'll have to verify the particular operations that you're referring to. Sa gitna niyan, naghain si Senator Jinggoy Estrada ng resolusyon para imbestigahan ang dredging activity sa San Felipe. This is a major cause of concern. Hindi ko alam kung bakit sila nagdi-dredge. Hindi ko alam kung saan nila dinadala yung ano. Kung malaman natin kung sino yung kumpanya na nagmamay-ari nitong mga barkong to, siguro we can invite them to the inquiry. Ipatatawag din daw ng senador ang kontraktor ng Chinese dredging vessel at pribadong kumpanya na bumibili ng buhangin. Nangako naman si Governor Ebdane na ipakikita nila ang mga kontrata at kung ano ang nilalaman ng proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang paghahanda ni Yumir Marcial para sa parating na 2024 Paris Olympics. Intense na intense ang training ng pangbato natin sa boxing dahil gusto niyang mahigitan ang kanyang bronze medal performance noong 2020. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Naabutan ng News 5 ang morning training ni 2020 Olympics medalist Yumir Marcial sa Tagaytay City Track Oval. Unang tumakbo si Yumir sa Oval bilang parte ng kanyang warm-up. Sinundan niya ng agility workout at ab workout para patibayin ng kanyang bodega. Ang mga paghahandang yan ay para sa laban ni Yumir kontra kay Thai boxer Towed Saksinam sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Ito ang magiging ikalimang laban ni Marcial sa professional scene kung saan mayroon na siyang 4 na panalo. 2 dyan ay galing sa knockout. Samantalang si Sinam naman ay may 23-13 win-loss record. Dahil malapit nang maabot ni Yumir ang 100% ng kanyang physical condition, more on strategy at tactics na daw ang kanilang pinaghahandaan para sa finishing touches. Bago dumating sa Pilipinas, nauna nang nag-training si Marcial sa US. Kaya naman kumpiyansa ang trainer ni Marcial na si Coach Demler Zamora Jr. na handang-handa nang sumabak sa ring ang ating pambato. We're just focusing on staying sharp, making sure his conditioning is still good. Yeah, so and then working game plan and just our main focus is bringing his boxing skill back. Homecoming na maituturing ang laban na ito dahil ito ang unang laro ni Marcial sa bansa mula noong 2019 SEA Games. Almost 3 months yung ginawa naming endurance. Tumatakbo kami sa bundok, yung conditioning, strength and conditioning namin. So talagang ready na yung katawan. Todo suporta rin ang misis ni Yumir na si Princess. The work is done. Tapos na yung trabaho. It's time to show your talent to all the Filipino fighters. Pagkatapos ng laban, focus na ni Marcial ang kanyang magiging kampanya para sa paparating na Paris Olympics sa July. Sa March 23 na ang laban ni Yumir kontra kay Sinam. Mapapanood yan ng live sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live Up. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. At boxing pa din tayo, malaki ang tsansa na matuloy ang laban ni pambansang kamoo Manny Pacquiao at ni British boxer Conor Benn later this year. Ayon sa advisor ni Pacquiao na si Sean Gibbons, from 0 to 100 daw ang negotiations ng parehong kampo. Nireveal din niya na malaki ang interes sa laban ng Saudi Arabia at kayang-kaya nilang gawan ng paraan na matuloy ito. Unang nagkahamunan si Pacquiao at Benn sa bakbakan ni na Anthony Joshua at Francis Ngannou. Nag-announce ng retirement sa boxing si Pacquiao noong 2021 bago tumakbo bilang presidente sa national elections. Pero bumalik siya last year para kalabanin si South Korean martial artist DKU sa isang exhibition match. At matuloy kaya ang laban ni Pacman at Benn, malalaman natin yan. Pero balita din na either sa June or sa September ang bout kung sakali. Okay, ang alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, nag-viral na resort sa Chocolate Hills, posibleng maharap sa patong-patong na kaso. At sa K-Alaman, ngayong World Sleep Day, alamin kung bakit hindi rin maganda ang sobrang tulog. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Isinasara na nga, posible pang maharap sa patong-patong na kaso ang viral na resort sa Chocolate Hills. Meron pa raw na silip na panibagong paglabag. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Kahapon lang nang ipasara ang kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Pero hindi lang tigil operasyon ang poproblemahin ng pamunuan ng resort. Posible raw na maharap ito sa patong-patong na kaso. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, bukod sa pag-ooperate walang Environmental Compliance Certificate, may iba pang posibleng violations ang viral na resort. Kabilang dyan ang pag-discharge ng tubig nang walang discharge permit, pagtatayo ng deep well nang walang permiso sa National Water Resources Board at iba pa. And then under the INAIPAS law po, yun ang mabigat kasi there are penalties for violation, for criminal liability. May mga penalty po siya and it's not small. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Nang tanungin ng DENR kung may posibilidad na magbukas muli ang resort. Right now, we are not actually able to determine whether we can have them open again. We are reviewing the range of violations, because apart from not having an ECC, there are other possible violations. Iniimbestigahan naman ng Bohol Provincial Government ang lokal na pamahalaan ng Sagbayan matapos nilang bigyan ng business permit ang resort kahit wala itong ECC. Pero giit nila, may kapabayaan din ang DENR. We will ask the legal team kung ano ang dapat gawin dito. We will correct anong cause of this mess. I was so embarrassed na nag-operate pala sila na walang ECC. So mayroong negligence yung DENR dito, napabayaan. The damage that has been done. Hindi naman daw nagkulang ang Bohol Provincial Government dito. Hiniling na raw nila noon sa DENR na ayusin ang guidelines sa pagtatayo ng struktura sa protected area tulad ng Chocolate Hills. Pero hindi raw sumagot dito ang DENR. Enforcement talaga hindi sa amin. So it's the role of the DENR to enforce. Ang sa amin lang is to complement. Naging komplikado palalo ang isyu dahil malaking bahagi ng lupa roon ay pribadong lote bago pa man ideklarang protected area ang Chocolate Hills. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi raw agad-agad mapapademolish ang Captain's Peak and Garden Resort. Pagdating po sa demolition, kailangan pag-aralan. Kasi hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Sa ngayon, nasa watchlist na rin ng Bohol ang 2 pang resort na nasa protected area ng Chocolate Hills. Ito ang Budagta sa bayan ng Carmen na may mahabang hagdang nakatayo sa gilid mismo ng burol. Ang isa naman ay ang Sagbayan Peak na pinagawa ng sementadong kalsada papunta sa burol. Bubuo na ang probinsya ng Review and Development Committee na tututok sa mga magtatayo ng mga resort sa probinsya. Gagawa raw ang Bohol ng malinaw na ordinansa para siguruhing mapapangalagaan ang Chocolate Hills. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, sabi nga nila, tulog is life. Kaya sineselebrate po natin ngayong araw ang World Sleep Day. Gisingin natin ang inyong K-alaman sa usapin ng tulugan. Alam po ba ninyo na 1/3 ng ating buhay ay nakalaan sa pagtulog? Kumbaga, sa loob ng 1 taon, kailangan natin ng kabuuang 4 na buwang tulog. Uy, pero hindi po dire-diretso yan 7 to 9 hours per day lang dapat. Ayon po sa mga eksperto, hindi rin po healthy ang sobrang pagtulog. Hindi raw porket kulang ka sa tulog noong mga nakaraang araw ay babawi ka ng
ng tulog ng 10 oras o higit pa. Nakakawala raw kasi ng focus ang sobrang pagtulog. Magiging delay din ang reaksyon o ang inyong mga reaksyon pag sobra ang tulog. Kaya importanteng ischedule ang inyong tulog. Ang ibang hayop kasi gaya lang ng mga elepante, walang tulugan ng hanggang 4 na araw. Kung matutulog man, 3 hours lang sapat na. Kaya niyo po ba yun? Naku, mukhang nakakahagard po yan. Kaya dapat hindi kulang sa tulog para hindi lapitin ng mga sakit. Nagdudulot kasi ng depression, alta presyon, matinding sakit ng ulo at nagpapahina ng ating immunity ang hindi pagtulog ng maayos. Kaya sleep well later mga kapatid. Gaya po ng lagi naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, maling spelling ng isang signage sa LRT, agaw pansin. At suspension order sa ilang empleyado ng National Food Authority binawi ng Ombudsman. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nanindigan ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi sisipot ang pastor sa gumugulong na Senate inquiry laban sa religious leader. Yan ang laman ng kanilang sagot sa show cause order ng Senado. Sa compliance letter, iginiit ang kampo ni Kibuloy na incriminatory ang pagdinig ng Senado. Kaugnayan ng mga aligasyon ng pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At kung sisipot man si Pastor Kibuloy, isusuko lang daw niya ang kanyang karapatang pantao. Buwelta naman ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Ontiveros, paano magiging guilty si Kibuloy kung hindi naman hukom ang Senado? Dagdag pa ng Senadora, magpakita na lang si Kibuloy at tigilan na ang drama. Kaya naman hihingin na ni Ontiveros sa Senate President na aprubahan na ang warrant of arrest laban sa pastor. Binawi ang suspension sa 23 NFA officials na nadadawit sa maling anomalya sa pagbebenta ng bigas. Yan ay kahit may nakabimbing mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, tinanggal ang preventive suspension dahil mali-mali ang pinasang listahan ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pinagbasihan ng Ombudsman sa suspension order sa 141 NFA officials. Kabilang dyan ay mga opisyal na naka-leave, retirado o patay na. Paglilinaw din ng Ombudsman, kahit makakapagtrabaho ulit ang ilang officials, hindi pa rin sila absuelto sa reklamo. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga nila sa higit 100 suspended officials. Hindi rin daw ang Ombudsman ang may kasalanan sa hindi maayos na listahan na binigay ng DA. Tingin naman ni Martires, may nananabotahe kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Kung sino man ang gustong sumabotahe kay Secretary Chu Laurel, dapat imbestigahan niya ito. Okay? Dahil siyempre nagre-rely lang ang isang sekretary sa data na ibibigay sa kanya. Kung mayroon mang patay doon, hindi alam ni sekretary yun. Viral ngayon ang maling spelling sa signage ng LRT Line 1. Sa signage na ito sa Taft Avenue Station, mali ng isang letra ang salitang investigation sa signage ng National Bureau of Investigation o NBI. Maraming netizens ang nadismaya sa pagkakamaling ito. Agad namang tinakpan at pinalitan ng staff ng Light Rail Manila Corporation ang signage para maitama. Sa social media ng LRMC, ginawa pang biro ang nangyari. Literally challenge daw ang signage kung minsan, pero tiniyak nilang maayos ang kondisyon ng kanilang mga tren. Mga kapatid, binuksan ng San Miguel Beermen ang kanilang Philippine Cup campaign sa panalo 109-97 kontra Rain or Shine ni Las Painters. Pumuntos ng 67 points sa second at third quarter ang Beermen para ma-secure na ang kalamangan hanggang dulo. Nanguna para sa kanila si Jericho Cruz na nagtala ng 20 points off the bench
Nag-ambag naman ng 17 si Marshall Lassiter. Pang-apat na sunod na talo na din ito ng rain or shine na maglalaro muna na wala si rookie big man Keith Datu dahil sa MCL sprain. At sa PVL kagabi, dumaan at nanood ng laro si Gilas player Justin Brownlee at inamin niyang malaking tagahanga siya ni Chocomucho Flying Titans si Rondina. Reveal kagabi ni Brownlee ang pagiging fan niya at na-starstruck pa nga daw siya nung na-meet niya ang superstar spiker. Nagkaroon ng pagkakataon si Brownlee makakuha ng picture kasama si Rondina at sinabi niya na 2018 pa niya sinusuportahan ang volleyball player. Nagulat naman si Rondina sa mga sinabi ni Brownlee dahil inspirasyon din daw ang Ginebra import sa kanya. Sabi ni CC, grateful at nakakataas ng kumpiyansa ang balita dahil idol din niya si Brownlee lalo na sa pagtalon at pagdunk. When athletes support other athletes, napakagandang makita mga kapatid. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, lalaki sa Amerika na 7 dekadang nabuhay sa loob ng isang makina dahil sa polio at sirang baga na mayapa na. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Namayapa ng lalaking 7 dekadang nasa loob ng isang makina sa Texas, Amerika. My name is Paul Alexander, and I had an opportunity back in 1952 in an epidemic of polio. Siya si Paul Alexander o Polio Paul. Ang nakikita niyong makina kung saan siya nakahiga ay isang iron lung. Yan ang tumulong sa kanya mula 1952 para mabuhay. Dahil sa sakit niyang polio, naparalisi siya at nasira ang kanyang baga. Nitong Lunes, tuluyan ng namaalam si Paul. Ibinalita yan ng kanyang kapatid sa isang Facebook post. 6 years old nang ilagay si Paul sa iron lung. Sa kabila niyan, nakagraduate siya sa law school at naging court attorney sa loob ng 3 dekada. Nakapagsulat din siya ng libro tungkol sa kanyang buhay. Si Paul ang longest surviving iron lung patient sa mundo ayon sa Guinness World Records. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, napilayan si linlang star Paulo Avellino na naghahanda rin ngayon para sa upcoming series na What's Wrong with Secretary Kim. Na-dislocate daw ang balikat ni Paulo habang nagbubuhat sa gym. Pero hindi pa rin nagsuot ng arm sling si Paulo sa pagdalo niya sa isang event ngayong araw. Baka raw kasi makabawas ito sa pogi points niya. Kahit injured, tuloy pa rin sa paghanda niya sa serye kasama si Kim Chiu. Ibang-iba raw ang mga karakter nila sa linlang kung ikukumpara sa rom-com na ito. May shinare din si Paulo tungkol sa closeness nila ni Kim. Halos araw-araw ko siyang katrabaho. So I wouldn't say totally know her, but I think I think I know her well enough. Ito pa nga, game na nakilahok sa Pera Fee segment ng Eat Bulaga ang ating Frontline Pilipinas anchor na si Ms. Cheryl Cosim. Sa pagbisita po niya sa Eat Bulaga, nakihula ng pataas pababa si Cheryl at nagwagi siya ng 48,000 pesos. Pero hindi po ito para sa kanya. Mapupunta ang 48,000 pesos na cash prize sa home partner niyang si Annalyn Pahe mula Antipolo City. Isang housewife si Annalyn at mayroong 3 anak. Mayroon siyang brain tumor at nagpa-opera po siya noong 2021 at gagamitin po niya ang pera para magpa-CT scan matapos maoperahan noong 2021. Galing naman! Kadawar ka! Dakila ka! Ang saya, ang saya. Congrats, Alam mo, ang swerte, ang ganda nung cards. Nahirapan lang ako nung lumabas 7. Oo. Tapos si Boss Joey sabi niya, pababa.
Pero ako sinunod ko, yung una ko nakita yung number na 7, naramdaman ko kagad pataas. So yun ang sinundan ko. So na perfect. Sabi nila, pangalawa daw ako sa naka-perfect doon. 48,000. Annalyn! Para sa'yo to, Annalyn. Tomorrow pupunta si Annalyn sa Itbulaga para makuha niya yung 48,000 pesos. Nasabi nga niya, magmula nung na-operahan siya noong 2021, hindi na siya kapag-CT scan. May tahi daw siya talaga dito. 3 years na. Oo. So yan. Laking blessing sa kanya. So, Ang sarap manalo kapag nakakatulong ka. Yeah. sa kapwa. totoo. Kayo daw ang susunod. Kayo daw susunod. Buti pa sila nanalo nun. Tayo. Nanalo naman tayong konti. Sali naman kayo ron? Hindi, give me. Give me 5. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.